dun sa regular na ginagamit ng ating mga farmers, mas productive po ba yan? Yes, terms of yield, mas maraming yield yan. So mga 7 to 8 tons yan. Per hectare? Per hectare. Yung palayan ninyo, hindi masyadong kumikita or bumubunga ng madami, siguro it's high time mag-hybrid. Mag-hybrid. And this is what the government is telling us. Lahat yan, ang target natin ay talagang pagandahin ang production para bumaba ang cost of production, mura ang mabibili natin. CLSU will still continue and sustain our efforts to provide solution to present and emerging problems of the agriculture and fishery sectors of the country. Yes. Yung realization natin na 20 pesos per kilo, baka maabot na kaya natin yon? Medyo matagal pa, pero you know, kung a-harvest tayo, mag-a-average tayo ng 200 kaban per hectare, hindi suntok sa buwan yun. Ay, kayang-kaya na. Kakayanin. Sir Edgar, asan naman po tayo ngayon? Ngayon naman, we are in the Pinitak. Yes. And this portion of the Kamalig is being managed by by PhilSCAT. That is Phil-Sino Agricultural Mechanization. Opo, PhilSCAT. Okay. PhilSCAT. And we have here the different cultivars na na-develop nila, kagaya nun. Mestizo 128, 127 yon. This one now is PhilSCAT 21. These are hybrid seeds. Okay. And some of them are already being commercialized. Last year, we received a total of about 32 million just for royalty. Wow. For the commercialization of 3 Mestizo line. Okay. Developed by the PhilSCAT. PhilSCAT now is under CLSU as far as management is concerned. Okay. Regarding dyan sa sa klase ng palay na yan, dun sa regular na ginagamit ng ating mga farmers, mas productive po ba yan? Yes, these are some of the what we call Mestizo hybrid. Okay. Hybrid lines which is being developed by even private companies are developing this hybrid seed. So in terms sa bunga po niyan, mas malalaki yung butil? No, in terms of yield, mas maraming yield yan. So mga 7 to 8 tons yan. Per hectare? Per hectare. Yung ating usual na 6.5 to 7 lang So 1 ton difference. Higher. Okay, so mas productive nga ito yes, sa yield. Mas productive yan. Kaya naman yung ating kapartner na kumpanya, which is the Tao Corporation, is now the one commercializing it. Yes, so meaning available na po ito sa market? Yes, I don't know specifically, I don't know where their markets are. But como yan naman ay nilisensyahan natin sa kanila. Yes. So they have all the options to identify and determine kung saan yung pinaka-importanteng market nila. But what I heard from them the last time we had a meeting is that Mindanao and Visayas, meron na silang merkado. Okay. So parang ibig sabihin, kung yung palayan ninyo hindi masyadong kumikita or bumubunga ng madami, siguro it's high time mag-hybrid. Mag-hybrid. And this is what the government is telling us. And you know, this is the only way for us to, di ba, ultimately gusto natin ma-reduce ang cost ng bigas. Kasi ang common tao, bigas ang niyan So, alam mo, ang number 1 parameter is cost per kilo of rice. Kasi 3 beses isang araw, araw-araw kumakain ng isang pamilya. Yes. So hanggat mataas ang presyo niyan, sasabihin ng tao, hindi maganda. Yes. But the moment, kaya yun po ang target ng gobyerno natin, and that is what the government is trying to do. Ngayon, at even the previous administrations po ng ating national government, yan po talaga ang ginagawa. First is to reduce the cost, reduce the production cost. Kasi pag tinignan mo yan, Art, pag na-reduce mo, pagka dumami kasi ang harvest mo, your cost of production
Yes, decrease, tama paano po tayo yan. mananalo? Ang kalaban natin 14, 15 pesos tayo. Yes. Sa kanila 8 piso. Mas mababa. 8 piso di kalahati lang. Talo na tayo ng kalahati. Yes. Sir, when you're talking about this hybrid variety of palay po sa atin, do you still apply synthetic or paano yung application ng synthetic and organic fertilizer? Ito rin yung kailangang maintindihan ng ating mga magsasaka na pag nagtanim ka ng hybrid, komo yan ay mataas ang potensyal ng mag-produce ng marami, kailangan niya ng maraming inputs. Okay. So, you need more fertilizer, which again, the government is trying to subsidize Okay. farm inputs. Tinutulungan tayo. Yes, farm mechanization and farm inputs. Lahat naman po yan ay tinutulungan tayo ng lahat ng ahensya ng ating gobyerno, lalo na po ang Department of Agriculture. Nandito po sa atin yung PhilMec, Yes. sa farm mechanization, at yung iba pa pong mga agencies ng gobyerno natin. At lahat yan, ang target natin ay talagang pagandahin ang production para bumaba ang cost of production, mura ang mabibili natin. Yeah. Yung realization natin na 20 pesos per kilo, baka maabot na kaya natin yon. Medyo matagal pa, pero you know, kung a-harvest tayo, mag-a-average tayo ng 200 kabans per hectare, hindi suntok sa buwan yun. Kayang-kaya natin kakayanin. yun. Kayang-kaya natin yun. I assure you, hindi sa I am still with the government, ano? But the thing is, kaya natin yun. Kasi tingnan mo, aani ka lang ng 6 tons. Yung inputs mo at saka yung land preparation, etc., irrigation, etc., yun na yun eh. Yun na yun eh. Ang divisor mo, pagka mataas ang divisor mo, Yes. mahal ang production cost. Yes. Sabi ko nga, more than 14 pesos tayo. Ang difference. Ang difference, ang Vietnam, Thailand, about 7 to 8 pesos yata eh. I don't know now the statistics, but last year ganun eh. Yung Yes. datos na nakita ko eh. Okay. I don't know now. Sir, this time, Yeah. with the intensive research that you conducted here in your school sa CLSU, ano po yung gusto nyong message po sa ating mga kababayan, especially sa farm mechanization, sa pagtatanim ng mga hybrids na palay po natin? Well, kami po dito sa Central Luzon State University ay tuloy-tuloy ang aming pananaliksik upang ang atin pong sektor ng agrikultura ay mag-improve. Gumanda ang ani, at pag gumaganda po ang ani ng ating mga magsasaka, it follows, maganda rin po ang kita Yes. ng ating pong mga farmers. At pag maganda po ang kita, maganda ang socio-economic condition. Yes. Gaganda ang buhay ng ating mga magsasaka. Yun po ang ultimate goal ng ating administrasyon sa kanilang mga programa. At ang Central Luzon State University po ay nakikilahok dito, hindi man kami directly nagpupunta sa bukid. Kami naman po ay nananaliksik at humahanap ng mga solusyon, mga technology that can be adapted by the different farming conditions in the locality. Now, we also have launched I hope next time, Art, you have Yes, sir. another time coming here so that we can introduce the Techno Village program. The Techno Village program is where the technology naman andun na sa community. Etong Kamalig ay showcase, pero kung gusto mo anong impact nito, punta tayo sa community. Kumbaga yung real application Yes, na. nandun na. Okay, Nandun real na. scenario na yung Yes, titignan natin. yes. And kung nakita mo yung kambing dito, makikita mo rin yung kambing doon. Okay. Makikita mo yung hybrid seed palay dito, makikita mo rin doon. Nice. Hindi lang yon, mayroon pa kaming mga special purpose rice. Yan. So, CLSU will still continue and sustain our efforts to provide solution to the present and emerging problems yes. of the agriculture and fishery sectors of the country. Yes. So, ang ganda po ng ating mga natutunan, narinig
kay Sir Edgar dito po sa CLSU through their research and development no dito po sa Central Luzon State University. So tayo pinagpapasalamat sa kanila sa pagbibigay po sa atin ng pagkakataon na makabisita dito po sa Central Luzon State University na kung saan nga po ay ating nabisita ang tinatawag nilang Kamalig no. Actually, ang dami pa po naming pwedeng pasyalan pero limited po yung time po natin na pagbisita. Pero hoping sa susunod na mga araw ay mapasyalan pa natin yung areas of development po nila dito sa Kamalig, dito po sa CLSU. Kaya naman, sa lahat po ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento o gustong i-share pagdating po sa agrikultura, ay pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, Video Stories, o kaya naman i-like at i-share ang ating video po, para sa gayon ay marami pa tayong ma-inspire na kapwa po natin mga Pilipino and farmer. And of course, huwag pong kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos on stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir Edgar, thank you so much po and Welcome. bye-bye po tayo. Bye. Alright, Bye-bye. bye-bye.